The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Any assumptions, views, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Listener discretion is advised. Warning. This podcast contains spoilers. Third World Cinema Club. Ganda. Yeah, that's my favorite part of this industry. Alam mo yung parang ano na tipong, sige, basta start na lang tayong bigla. Tapos, Oh, sige. actually, nag-record na ako eh. Oo nga, Nagre-record ka na ba? Kailan Oo. yan? Hi guys! Ang ganda na ng audio namin, no? Hi guys. Nahang gabi. Hi guys! So, this Thank you is for the listening. Twilight Zone. Twilight Zone. So, this is the gabi ng katotohanan. We're gonna answer all Gabi of your ng legim, questions. charot. Yan. We ask our viewers, we ask our listeners to ask us anything under the sun. Puro film-related naman ang boring. Nag-iisip ako ng may love advice dyan. Sorry. Midnight DJ na pala Midnight tayo. DJ Charot. na tayo eh. Cute! Ayan, ini-screenshot. Alam mo, Totoy, kasi hindi ka na talaga mahal eh. Move on ka na. Charot lang. Yes, Ayan. teka lang. Para call center na thing. Yes. Call center na call center ka talaga. Thank you for calling. Card Nakatingin pa. services. Thank you for calling Third World Cinema Club. How can I help you? Ayun, di ba dati may tumatawag, may caller. Sayang, sana may ganun. No? So, lang, love advice po. Char! Oo. Alam mo, maganda yun. Mag-waiting room tayo. Tapos, gawin natin in the future. No? Ay, oo, try natin yun, no? Para may social media engagement. Yes, Yeah. marketing. Social engagement, with the people, ganyan. I guess, alam niyo naman kung sino kami. Ako si John Boy Tanso Tawasil. Ako, minsan yun ang pinangarap, hindi nyo nahangad. Ay, Princess Kino. Charot. At ang pinakahuli wala na po, akong intro. Ako lang si Jim. At Jim. ako lang ko. James Scorpio Knights 3. Para na. Ay, wag. Hindi ko Nakabrief kaya lang ito. siya eh. Nakabrief. Ay, wag. Hindi naman naka-brief. Naka-boxer shorts naman ko. Ay, Gusto ko na my gosh, binuking mo nakakahiya. talaga. Gusto ko yun. Talagang yun, dinescribe ko talaga. siya. Binuking mo Yes. talaga yun. Very Scorpio. Directed by Wango Galiaga. Charot. Ay, wag. Ayan. Hindi po ako makinis, kaya hindi ako pang bold star. Pang bold star. Chill lang tayo ngayon, guys. Chill lang. Chill lang. Ayan. Ito unang question from Gino, aka Time Skip Genesis. Yeah, charot. From the past till now, which Filipino horror movies consider the best and what aspects make it stand out from the others? Ako, parang instant answer ko dyan is in recent years, Violator. Kasi nakakatakot siya eh. Hindi siya legitimately nakakatakot siya. Hindi ako madaling matakot sa pelikulang horror. Pero kahit na sobrang laganap ng horror ngayon, napaka-easy niya mag-fall into cliche. So, nahihirapan akong maka-appreciate ng magandang horror recently. Wala masyadong nakakagawa ng... Ako maraming Filipino horror, pero kokonti lang ang Filipino horror na maganda. Yun. And the old stuff, Tiyanak, yan, they're considered classics, di ba? Chic Rattle and Roll, yung mga nauna. Actually, some of Sa the... akin, if, tatanungin ako like from the top of my head, Shake, Rattle, and Roll pa din. Which one? The first 8. First 8. First 8. Yun talaga kasi parang tumatak yun eh, na every November or, every MMFF, ganyan, kasi naman siya dun. Tsaka, it's sparked not just in mainstream cinema, pero pati sa independent cinema, di ba?
na naging ano siya eh, parang standard na we have to do this or may tiyanak, nagawa na yun. So, let's try something else. Ganun. Mm. Ayan. Next Ako question. naman, Sige, ay sorry. Jim. Sorry, Jim. Ako, Sige, tuloy ako mo. naman, hindi ko kasi napanood yung Violator. So, papanoorin ko pa lang siya because of ipapalabas siya sa Cinema One original YouTube channel no sa October 14 ata. Parang nag-plug pa ako. Hindi naman to pagpa-plug. Pero nako curious na talaga ako with Violator because I haven't seen it, ganun. Pero yung nagandahan akong horror before Violator ay yung Yanggaw. Kasi with Yanggaw, hindi siya yung yung usual na aswang film, ganun. Kumbaga nakita natin yung point of view or perspective nung tatay which was played by Ronnie Lazaro. 'Di ba na he wanted to help yung anak niya na yun nga naging aswang. Tapos mysterious hindi mo alam kung paano nagmula or paano yung source nung naging aswang siya nung character ni Alera Montalia. So for me it's one of the best Pinoy horror films. Pero kung classic, same, Tiyanak kasi talagang sila late director Peke Galiaga talaga yung nun and Lori Reyes sila talaga yung naging standard in horror films, 'di ba? So sinundan na lang din ni Chito Ronyo. Ayun. Okay, punta tayo sa next question. What Pinoy movie reaches the room levels of bad? Ayan. Ang masasagot ko dyan ay The Lookout. Si Jan lang makakasagot niyan kasi siya lang yung may nanonood sa sinehan ng mga hindi namin inakalang nag-exist. The Lookout. Sobrang nakakatawa niya. Sobrang entertaining niya. It's a very fun film to watch. But it's not a good film. It's a very bad film. Hindi ko alam kung sinadya nila yung camp. Malamang hindi. Yun. Pero yun. Kung ako lang, The Lookout. Para sana lumabas ulit siya. So, mapanood nyo ulit. Ayan. Ano ba ang next na pwede natin tanong? Ito, kay Ace. What did you guys think of the PPP and MMFF being streamed online ngayon 2020? Ikaw, Jim, anong thoughts mo on this? Siguro challenge sila this pandemic kasi unlike pag sinihan nandun yung excitement, 'di ba? And at the same time, pag box office receipt, very siya clear na makikita na yung yung result ng box office. Unlike kasi pag online, well, hindi tayo mag-expect na it's the same box office or blockbuster hits, 'di ba? Ganun. So, yun, I think it will be challenging for this film fest like PPP and MMFF. Kasi syempre with Cinemalaya iba rin naman yung nila yung indicator or yung audience nila, even yung cinema iba din Yun. So I think iba. Kumbaga although with the recent years, diba, with MMFF ang remarkable lang na I could say ay 2016 yung magaganda talaga yung mga pelikula. So usually 'di ba ang kumikita mga films yung kanila kay Vice ganda no. So well, let's see kung ano yung mangyayari. With PPP naman kasi ngayon, may mga interesting films na nasa list although yung iba napanood na because of pinalabas online ganun. Pero may mga iba pa rin namang interesting films like yung mga bagong entries na like yung dapat sa Sinag Maynila pero hindi natuloy because of the quarantine and yung mga I think yung mga hindi napanood na classics or yung mga retrospective. So yun ang I think kaabang-abang. I think yun lang.
feel ko, hindi talaga siya kikita this year. I mean, not to the levels with cinemas before. Kasi hindi naman lahat ng tao online. Ang majority ng audience, especially during MMFF, mga masa. Ang mga masa, do they have the capacity? They have the mobile load to afford streaming movies over a streaming service? Parang mahirap, diba? And, ewan ko, depende, syempre. Maraming tao dyan, hindi naman nanonood ng sine normally. Parang malabas lang para manood ng sine for Christmas. Baka iba na lang yung panoorin nila. DVD na lang or something else na magugustuhan ng buong pamilya. Of course, depends. Tsaka, Ay, sige, Jess, ikaw. sorry. Sa sa marketing side of things, kasi ngayon parang ito yung struggle din na dapat hindi siya lost opportunity. Pero in terms of PPP, MMFF, ayan, sila Binisaya, si Taang Docu, Spanish Film Fest, lahat ng film fest, pati si Cinemalaya, medyo mahina sila in terms of market reach. Alam niyo, kung napansin niyo yun, parang laging same people within the same circles lang yung nag-enjoy or nakakaalam nito. I mean, kahit na kunwari tayo dito sa podcast or sa Film Police, minamarket natin yun. Pero masyadong mahirap i-penetrate yung market ng panglahatan unless gawan talaga ng paraan ng government mismo, ng FDCP, let's say, for example, hi po, wag niyo po kami i-ban. Di ba? Parang, I hope na yung tulong nila, hindi lang siya sa mga parties. Ito na kasi yung parang party eh. Yun? Ito na yun, sana fina-fund nila yung mga ganito. Kasi lahat ng tao, kahit na sabihin natin, maliit na tao lang yun, online na siya. So kung hindi niya alam kung ano tong festival na to, it's really not gonna succeed. So yun. So para sa akin, sabihin na natin, kahit wala akong laptop, wala akong internet na matibay. Pero if it's on Facebook, di ba, it's really gonna kiklik siya eh. Kaya lang, siguro yun yung hindi natin ini-explore or ng agencies na tama. Hindi niya ini-explore ng tama yung kung paano i-market itong mga festivals na to. So, let's say in the future, ito na talaga siya. Wala ng cinemas, ganyan. Sana gawa ng paraan yung mga programmers para mas kumalat siya sa lahat. Hindi lang siya sa within the selected circles. Yung ko dyan is yung infrastructure natin for watching films eh. We don't have it established yet. Kasi biglaan yung nangyari sa COVID. So, siguro 2021, kung ganito pa rin ang sitwasyon natin, which is not impossible. Given, gobyerno natin. Siguro mas sanay na ang mga tao sa streaming by that time. Ang worry ko lang talaga is with cinemas kasi tingnan mo ang dami na nagsasara na maliliit. How long will it take bago yung mga malalaki naman yung maapektuhan? Yun. So, yun ang worry ko. I will be availing siguro ng PPP. I will watch them so you don't have to. Pero din ako nun. Papanoorin ko nga si Binisaya, si Spanish Film Fest, good luck sa'yo. si Daang Docu, si PPP. Yung MMFF, may grudge pa ako sa MMFF eh. Tatandaan mo ba yung nangyari sa akin sa Write About Love? Mga hayop sila. Na manunod ako ng Write About Love. As in, ako lang yung bumili ng ticket. Papasok na ako ng sinehan. Tapos, pag upo ko, pagtingin ko sa credits, ay bakit Vice ganda? Yun pala, kinancel nila yung screening at pinalitan nila ng Vice ganda na hindi man lang nila sinabi sa akin. Which sucks. Sa sobrang inis ko, hindi na ako nakapag-ask ng refund. Umuwi na lang ako. Sabi ko, sige, mula ngayon, hindi ako manunod ng MMFF. Bahala kayo dyan. Pero sige, tingnan natin. Mabait naman ako eh. Anyway, next question. Ito, very, very heavily discussed. Is Letterboxd killing film criticism? Yan.
So, tayong tatlo gumagamit tayo Oh. Letterboxd. Medyo mahaba-habang discussion. Actually, mahabang discussion yan. Pero siguro, pahapyaw lang. First, we have to define what film criticism is. Ano ba talaga siya? Parang kasi ako, I use Letterboxd para manggago lang. Kasing kaguan lang ako sa Letterboxd. Parang, ay pangit. Ay, malaki boobs ni ganyan. Ay, maganda yung para lang porn to. Ganun. Pero, a lot of people use Letterboxd for legitimate, pieces on film, the films they like. Ako naman, walang basagan ng trip. Do whatever the hell you want. I don't think it will kill film criticism. It will dilute it probably kasi quantity over quality siguro ang mangyayari. Pero it will not, kung gusto mo talaga mag-write well about films, doesn't really matter. And, well, sinasabi dun sa thread na biglang lumabas na 21 replies na, Diyos ko, about this subject. Okay, I see. It's ang sabi nila, parang, kasi may mga lumalabas ngayon na meme pages about yung mga haters sa Letterboxd, diba? Gulagat edition. Gulagat edition. Na nilalabas nila yung parang yung kababawan, kumbaga, ng film criticism dito sa bansa. Pero it's the same everywhere naman. Pati nga ako nanggagawa ko eh. There are konti lang talaga ang nagsusulat na about film in a serious manner. And it's, I don't wanna say it's, kasi with platforms like Letterboxd, Facebook, ganyan, it's more democratized. But at the same time, maraming shit na makikita. Maraming mga reviews dyan na stop sign over 5, tapos wala namang laman yung review. 1 over 5, pero maganda na yung pelikula. Kala mo panalo, pero talo pala. Yun lang gusto ko sabihin. Ako naman, regarding Letterboxd, ang na-observe ko kasi with Letterboxd, naging freedom wall siya when it comes to film reviewing. And at the same time, ang maganda kasi with Letterboxd, naging accessible siya dun sa mga, I believe, sa mga film enthusiasts na they don't have someone to speak with regarding films. Ang medyo nag-ano lang ako dun sa part na may nag-post kasi sa Twitter regarding bakit daw hindi nag-a-ask ng permission, 'di ba? Or meron din isang Letterboxd account na ini-screenshot nga ng haters of Letterboxd Gulagat edition na bawal lang gumamit ng Letterboxd ang haters of Letterboxd ng screenshot without the permission. We need to consider dito I'm not defending haters of Letterboxd. It's just that public yung post mo, 'di ba? So once na it's public, it is for public consumption. So there is a factor na talagang merong chance na talagang may screenshot 'yan, ganun. So kung may naisip ka out of your mind na kasi 'di ba parang naging freedom wall na lang talaga yung Letterboxd when it comes to reviewing films, 'di ba? Parang naging masa nga siya kung tutuusin, 'di ba? So I think be careful ganon. And if you don't want na makita yung name mo dyan sa ganyang FB pages, no, I think you need to use a code name or alter para at least hindi ka na magulat ganon na yun nga na napo-post siya sa FB sa FB pages ganon. Saka when it comes naman to film criticism, I think diyan kasi yung diyan mag-underlie yung discussion na yung film criticism kasi may mga nagsasabi na parang pang-elitista lang, ganyan, 'di ba? Itong mga critics na 'to gumagamit ng mga highfalutin words, ganun ganyan. So, hindi naman sa ginugrupo natin or may mga esoteric ganun na parte when it comes to film criticism and film review. Pero kasi ang nakikita ko sa Letterboxd kasi may mga uri din ng or may classification din ng
re-review, nagki-criticize sa film eh. Kasi makikita mo nandun sila David Ehrlich, 'di ba, yung mga nakikita natin sa Twitter ng mga kilalang film critic. And nababasa ko naman yung gawa nilang review at criticism, 'di ba? May mga maayos naman, although may mga iba rin talaga kahit mga kilala na silang critic, they're still 'di ba, yung pagpangit talagang kung ano-ano sinasabi, 'di ba? So nagiging nagiging freedom wall talaga yung yung Letterboxd. Ako sa akin okay lang naman siya, 'di ba, na naging freedom wall kasi at least nagbibigyan ng platform yung mga tao na to express their feelings regarding a film, 'di ba? Although nga lang minsan parang minsan papansin ko bakit walang connect yung naka 4 stars pero yung nakasulat dun sa caption, ba't gano'n? Parang ang Kasama, layo. kasama yun sa joke, Jim. Oo, Yun yung joke. 'di ba? Kaya Tapos, nga 'di ba? Alam mo yung sarcasm pero nage-gets ko na pero kasi nakakatawa anything talaga na siya. remotely indie, parang Cubao Expo na gagad, gano'n. Sad Oo. boy. Yun yung palagi. Pero, Yun nga yung nabanggit ni I think it's Nico yata na bakit daw etong mga review na 'to sa Letterboxd, hindi sila yung nala-like. Makikita mo kasi siya with haters of Letterboxd, 'di ba, na no likes. Tapos nung pinost nila sa FB, hala ang dami nagla-likes, nagte-trending. So parang, wow. I think Nabibig din, it parang the problem with joking on letter, we have to consider din para basahan ng Letterboxd. I mean, I don't consider it a serious site for serious reviews all the Yes. time. Pero Actually. I understand naman where they're coming from na they're coming from a place na these kind of sobrang kababawan shit reviews are being noticed, while legitimately good reviews are, alam mo yun, are ignored. Walang insight kasi. Parang reaction. Oo. Bagay siya sa reactionary, like, Parang reaction paper nature. no, pag pinagawa ka ng teacher mo nung high school. Okay, class, etong gawan niyo ng reaction paper itong pinanood natin, itong film showing. Ganun yung Hindi pa nga reaction paper, Jim. Parang reaction paper pero nilagay mo yung picture mo, naggulat ka. Ganun. Joke. Actually. Oo, dun sa Letterboxd. Nagigets ko yun. Sana, wala kasi akong sobrang konti ng Filipino Letterboxd users ako nakikita na nagra-write regularly and with substance and with most films. Kasi pati nga si Philbert din, pinakamasipag na nakikita ko dyan. Paminsan-minsan lang siya nagsusulat for films he likes, which is okay naman kasi it's good for mental health na hindi ka manood ng pangit na pelikula. True. Pero yun, sobrang konti. And ang dami kong, marami naman magagandang reviews sa Letterboxd, as in very insightful, as in paragraphs talaga, as in long form pieces. As in. Search niyo yung mga nilike kong reviews. Majority doon are very well thought out pieces about films na pwedeng alternative take or alam mo yun, malalim na pinag-isipan about that film. Ayun. Saka isa pang napapansin ko with Letterboxd, yung may mga siguro mga maiikling review na si Trace nagulat ako. Hello. Yan nangyari. Sorry. Ayun. Pinag-usapan namin yung yung tanong ni Nico Quejano na is Letterboxd killing film criticism? Yes, welcome to the Twilight Zone. Yes. Hi, thank you for calling the World Cinema Club. You're now in wala akong masabi, pero ako kasi siguro 2012, 13 pa ako nag-Letterboxd. Tapos after nawala. Pero parang sa akin kino-consider ko siya as Facebook for films. Ganyan, yung tipong pwede ka mag-status about films. So, yun nga, parang it could be for the clout, it could be for criticism, ganun. Depends with the person, maybe who's writing about it. Pero it doesn't diminish the fact na may mga ibang users kasi doon na they get interested with the film because they read it from Letterboxd.
So for me, it serves its purpose na ganun. Na films are not just for elitists, pero it's best shared with other people. Ganun. The relationship kasi that we're talking about here, hindi lang naman letterbox and criticism pero it's really the written form, the written medium. Kasi, so, like, di ba nga, even long form, you can say, are people still reading long form writing? Kasi you can basically you can already digest an idea through a tweet. So, emblematic siya of the whole media landscape shift. Hindi lang siya letterbox vis-a-vis criticism. It's really, ano ba? It's really a shift to written media in general. Yun ang di ba? So, wala. We have to keep up. I mean, as long naman as people read, there will still be a craving. There will still be a demand for long form and for longer pieces. Pero question is that demand something that you can build a career out of? Yun ang tanong. I mean, I don't think it's anymore. It will be a viable career. Well, in the Philippines, na parang gagawin mo siyang solo job. Pero like, as an outlet, syempre, buhay pa rin siya. I guess yung approach mo dito, Tristan, is you're looking at it kasi syempre hindi naman necessarily yung mga nagle-letterbox, they're not reviewing these films necessarily for monetary purposes, ganun, di ba? Pero at the same time, parang how many legitimate film kunyari, Urian critics, siguro si Philbert, si Ogs nga, kahit si Ogs, hindi naman siya nagre-rate lang siya ng movies doon, hindi siya nagsusulat. So yung quote-unquote film critics or at least yung mga kilalang film reviewers, only a very few of them seriously use the site for legitimate criticism. The point of view ko kasi, it doesn't exist in a vacuum. So like, if you're talking about criticism na actual writing, syempre you're also talking about it as something na people, kasi example, ano bang sites where do you read criticism? These are sites that pay for contributors. So it's something that you cannot remove. So why do these things exist? It's because may demand. So if there are already alternate venues like si Letterbox na okay, people are already expressing their thoughts, ano lang yun eh. Ito time say, I mean, I'm not naman dismissing what you said na it's not just monetary, pero it's connected rin to the whole written media versus social media eh. Pero ano mo yun, for me naman, like, criticism still fits a purpose. I mean, even if it's letterbox, you have to look rin at what purpose does it, anong purpose ginagampanan ng isang bagay. Kasi like, if ang criticism started for people to express their thoughts on film, right now, sabihin natin, kahit ang dim and grim dark pakinggan na people would rather get your thoughts in 214 characters or less. Oo nga. May restrictions and may purpose pa rin. Although, well, yung critic na pinaka nag-exploit ng system very well ay yung kunyari si David Ehrlich, meron siyang siguro first few paragraphs of his review and then read the full review here. So it links back to IndieWire or whatever site. Diba? Oh, that's what I'm saying. It's really adapting. I mean, ano yun eh, kasi na-discuss na rin namin yun in class na why do we have kasi diba parang dati I was saying I'm uncomfortable putting a rating system to my reviews like A, B, C, ilang stars, pero you have to understand rin na it serves a purpose kasi it's kind of we have to accept na not everybody really has the luxury of time right now sa buhay na ginagalawan natin, sa mundo ginagalawan natin. So, at least there's an option. If you just want to see the 3 stars, 5 stars, or parang parang a 3-sentence recap to give you the idea, meron. Pero for those who really wanna read the whole thing,
may option rin. So, parang democratic rin yung, Ayun nga. di ba? Yun. Any more thoughts about this question? Si Rafi pala. Any thoughts? Hello. Yan. Any thoughts? Ano yung Ako nga question? pala. Is Letterboxd killing film criticism? Failing film criticism. Killing it. Yeah. Killing it softly with his words. Ganun. Paano ko ba sasagot to without dito? Kasi I have a lot of friends on Letterboxd who doesn't really write actual film criticism. Like they just express their immediate thoughts about the film. And I guess parang kinoconsider ko kasi yung sinabi ni Richard Bolisay about criticism. Kasi criticism can be anything eh. It can be any form of judgment. Diba? Whether you just liked a film or not, you want to express your dislikes or you want to express your emotions toward the film, that's already a form of criticism. Whether or not it's failing criticism, I think that shouldn't really be a question. I think siguro, is it like failing criticism in the sense na dito, yung mga film critics who write actual film reviews dito, yung extreme intensive form of writing, siguro if that's being felt, probably. But then again, we're all for inclusivity naman eh. Parang so long as we acknowledge and so long as we accept their opinions on film, especially even if their thoughts on film, let's say, are superficial or are surface level, criticism pa rin yun eh. We shouldn't discredit that. Yeah, so I'm just to reinforce your point. Parang there will always be a hierarchy na parang, okay, the academics who like to put theories and who love talking about the likes of Honoré de Balzac, ang mga the monsters feminine nila Barbara Creed, they will always parang say na, okay, nobody's doing this anymore. At pag nakikita nila yung mga mass publications doing criticism, those naman doing criticism for mass publications will say, oh, dahil dyan sa Letterboxd, wala nang gumagawa nitong mga 1,200 word articles, critical pieces na ginagawa namin. So there will always be a hierarchy, pero parang I think there should still be a healthy ecosystem na okay, merong ganito. I mean, as long as there's healthy discourse, siguro you can, and who knows, this might be a gateway, like from writing tweets, you want to expound your thoughts, gagawa ka na ng longer reviews. I mean, as long as people are talking about film, I think it's helpful. As long as discursive siguro yung sulat, or kahit na joke man lang siya, it creates a discussion. It's fine. Tama. At saka naman, depende naman kasi sa tawag dito, sa kung paano siya pina-perceive ng tao, diba? Human perception pa rin tayo. So, kung ang perception ni ganito is that it's failing criticism, okay, valid. If they feel like it's all for inclusivity because economical yung approach ng pag-critique ng film, valid pa rin yun. So long as, we accept each other, diversity, we include each others in the conversation, then that's what matters naman. Yan. Okay, so ang against lang ako ay magre-rewrite ng synopsis and then sabihin nila i-review. Yan lang naman talaga yun. Marami po akong kilalang ganyan. Charot. Kung radio drama, rolling our eyes right now. Great point. Charot. Sino kaya? Di ba wait lang sorry naman. Baka mabasa ko, sabihan ako, bakit nanonood ka ba ng movies? Ganun. Pwede rin ba nating ako, kung yun yung, nyo, pet peeve nyo. Ako, pet peeve ko yung sobrang mabulaklak. Tapos wala namang... Sino yan, Tess? Sino yan? Kilala ko ba yan? Pero, sorry naman. Alam mo, ang ganda ng pop mat nila. Pero parang ako... Ganun lang yun.
Ay, guilty ako doon. Hindi uy, discursive naman yung sa'yo. May mix naman siya may That's more of mix of a adverbs, pero hindi siya yung tipong, Mag-comment. the most sensual, visually stunning. Superlatives, you mean superlatives. Relatives pala yun. That's on the style naman. Pero That's more of a criticism on the style of writing. And, Okay. Yeah, siguro, like sana, for me, it doesn't feel personal eh. Alam mo yung parang, for me, pag ang isang nagre-review puro superlatives, feeling ko may halong fear siya na baka ma-criticize siya about the criticism itself. Hindi kasi parang you evolve na sa writer eh. So parang, para sa akin yung ganung pagsusulat, very like high school na may katabi ka dapat na si Soro, sablang susulat ka. Pero like, as you evolve, unless yun ang gusto mo lang talaga, pero like, as you become better, mas mababash na naman ako, sabihin na naman sa akin, bakit nanonood ka ba ng movies? Kumakaano ka? Nasusulat ka ba? Hindi, dapat na pag-usapan itong mga itong bagay kasi like, invalidate na lang ang opinion natin. We're trying to create proper discourse. Kasi ito, kunyari, si Jim yan, nagsusulat siya ng Tagalog, pero very well written siya in a way na accessible siya on both academic and normal, ordinary people. Parang history lesson kasi siya. Mamaya pa na, but si Ken Borland, kasi diba, when I was the editor ng Film Police, si Ken would write, talagang, Ken, ang gulo-gulo na sa run-on superlatives sa run-on sentence. Sabi ko parang isang buong paragraph, isang sentence lang. Kasi would say, nga, sorry, parang minsan I get carried away. So, alam mo yun, ano rin yun eh. I mean, some people get carried away and magiging style na rin. Pero, through proper editing, through time rin. Kasi di naman kailangan na meron kang editor talaga lagi. Minsan you just evolve sa kakabasa mo. Ayan, Rafi, ikaw, your thoughts? Hindi, kasi tawag dito. Sobrang nakarelate ako actually taman-tawa ako nung sinabi ni Ate Ses na yun nga, kung hindi word salad, masyadong highfalutin yung ginagamit na words. Kasi nung nagsa-start ako na magsulat, admittedly, wala akong di ako nagbabasa ng libro masyado about film criticism, ganyan. Wala akong knowledge about theories or at least, basic understanding about a lot of things. So, para sa akin, parang ang intindi ko, more of like a high school sort of write-up. Yung tipong, the more highfalutin, the more, tawag dito, flowery yung words na gagamitin mo, the more na enticing yung babasahin mo. Kaya yung mga first write-ups ko, capsules lang siya, tapos isang paragraph. Pero, tad siya ng mga words na hindi mo maintindihan. Like, I just pulled it out of a dictionary, ganyan. Tapos, try kong hanapin yung adjectives. So, sobrang nakaka-relate ako. Pero as time went by, siguro nga kasi mas nakaka-encounter ako ng tao. And that's, I guess, why I appreciate din yung mga conversations after watching films sa film festivals. Kasi I learned parang how they do their creative processes, how they write, how they approach things. And then eventually parang I also try to find that approach to writing. Although I haven't found one yet, like yung personal style ko. Pero like I try to adapt to whatever is yung magwo-work for me to the point na may explain ko or magka-come across yung ideas ko or yung thoughts ko about the film. And then yun nga, it came to a point na nababawasan ko na yung paggamit ng thesaurus. Nagbabawasan ko na yung paggamit ng dictionary. So yun, nag-help sa akin talaga a lot yung pagbabasa ng mga blogs. Ni-recommend sa akin yung Make Me Blush ni Kathy Peña. Of course, reread ako ng mga former writings ni Doc Yes. Tapos, yun, Lessons from the School of Inattention, Another Sunny Day ni Sandriel Ajero. Tapos yun, eventually, nagkakaroon ng idea kung paano magsulat, how to write, not necessarily criticism, but film reviews, ganyan. Unsolicited advice from a professional editor, ang best basahin na book yung kay Stephen King on writing.
So, parang isa sa mga unang pinapabasa dun sa mga new writers sa amin. And then, basta avoid verbal deadwood, yung mga hindi naman kailangan talagang words, nilalagay mo dun para palabok lang na minsan yung naging superfluous. Tapos, avoid lang na yung run. I mean, you can do run-on sentences, pero it's tricky kasi, like, if you're not skilled enough, minsan nalolos ka rin sa pagka-run-on mo. Na parang, anong gusto mong sabihin sa isang sentence na to? They basically Ano mean ba the same mga thing. unsolicited Kaya advice? ngayon mas Dapat prudent na ako each mag-tune sentence down serves a yung mga purpose. mga Each sentence serves a superfluous purpose stuff dapat na sa parang Kaya pag nilagay mo ako yan, perfect length sa akin ng hindi 3 pwedeng paragraphs para kasi dalawang nandun sentence na pero lahat. parehas ang sinasabi mo. Nahihirapan ako magsulat ng Gets mo? longer form kasi wala na akong mailagay na filler unless Sure, talaga dalawang i-describe ko things yung rin detail na yung storya. walang bola dyan, pero sa totoo lang, minsan if feeling ko na-lost ako sa how I deliver thoughts, titinan ko yung paano mo nilahat ang thoughts mo. No jokes Ako? yun Oo, like, okay. Ako din, nung di pa kita kilala dyan, kala ko kabatch mo sila, Oaks. Talaga. Oo, kasi ano kayo, like, maayos yung latag mo, like, Very clear and concise. if this paragraph, alam mo yung purpose ng paragraph na to, tapos this next paragraph, alam mo yung purpose. So, it helps na talaga na, yun, sinabi din siya ng process na pruning things down. Kasi yun nga, parang, I remember nung college yung sabi sa amin, the first draft is always shit. So, Totoo yan. Totoo yan. As in, Film police naman, ang natutunan ko sa pagiging part ng film police is yun nga, ang hirap mag-publish na ng PR. Parang ayoko na allergy ako pag publish ko lang ng PR. Wala akong ginawa dun sa PR. ang PR, Although ang yung sa ibang amin, PRs, ay copy-paste ko na lang. Pero yung iba, parang gusto ko kasi na, kunwari, pag Filipino-oriented yung PR, yun, ginagawa ko talaga ng effort. Pero pag like, mga Hollywood PRs, bahala kayo dyan, kaka-copy-paste ko lang ganyan. pag PR, Yan na yung ginagawa ko. 2 hours pag PR, dapat it's re-angle and rewrite. Rewrite and re-angle. Tapos, kung gusto mo lang talaga i-copy-paste, pag-notice ka lang na this is a press release. Ginaganon ko na lang. Kasi di ba sa atin dati, parang ina-assignan tayo ni Armando ng like, okay, sa'yo itong ganitong PR. Hindi, si Judah yung nag-assign ng ganun. siya may kumuha ng mga press release dati. Armando, nagma. Talaga? Oo. Parang na-adapt lang ni Mando na okay lang sa akin. Kasi sa journal sa school dati, ganun din yung sa amin. Ginagawa sa amin. Sige, guys. Nasanay ako. Anyways. Yun. Last question of the day. Anyway, thank you for going here in this mailbag. Or for participating in this mailbag episode. Yay! So, yung pinaka-controversial question, kung masyadong controversial, cut na lang natin. Hindi, isama natin to. It's worth discussing. Pang boy abunda na pasabog. Question, wait lang. Kasi at the same time, this question, feeling ko, we have to may retrospective rin on the person itself. It has to be said. Oo. So, I have feeling ko parang it brings the question of how do you separate the person from the artist. Actually, ganun nga siya, sis. So, the channel name. So, ang tanong ni Emil, the other Emil, is, what can you say about Elijah? The other Emil. Hi, Emil Ofilenia. Yan. What can you say about Elijah Canlas working with the DDS in a film that's surely attacking the media? Any background on this? Hindi ako familiar sa film na to eh. Ako rin yun ang question ko doon, are we sure that it's attacking the media? Yeah, I'm not sure. Kasi like we haven't seen the film ko lang, feeling ko katabi ko lang si Jan sa white background. Spear. Aabot ako. Ang ganda. Alam mo yun, kasi parang for me, I'm trying to with the whole judgment. Kasi like, una, I'm speaking from a personal standpoint na I know the Canlas family, di ba? And I know na masidhi rin na damdamin nila against oppression and fascism and everything bad happening in this country. Like, sila yung mga unang nakikita na buong family sumasama sa mga walkout and rallies. So like, I'd like to give the benefit of the doubt na
if they accept a project, siguro pasok naman sa ideology nila. Sunod, I'm also trying to think naman, okay, if magkaiba kayo ng politics, baka may room for reconciliation. Like, ano anong parang by having a person na strong opposite ang political point of view Beliefs. sila, baka in the film natatackle yon, and both are willing to Like, talk about be it. discursive, Yeah. discursive. Yeah, I'm trying to withhold judgment until I see the final film. Pero yun, hindi ko rin alam eh. Baka naman, cross fingers, baka naman nag-reform si Direk. Kasi we've seen redemption arc, si J.E. Tiglao. Ang ganda Si ng J.E. Tiglao metamorphosis. na who used to Has changed. write posts defending defending BBM. Nagkaroon ng Ng turnaround. Yeah, Pa people nagtanong, change. like, Oo. what do we think about Daryl Yap joining the discontinued cinema, criteria? Wala pa nagtanong nun. Joke lang. Ayun na itatanong ni Queen. Ano daw ang, anong question mo, Se? Kung i-review daw ba natin si Daryl Yap in one word, what would it be? Basura. O yan, okay. Minute mo kaagad, sis eh. Ako, in response to the Elijah question, agree ako kay Tristan na I have to see the film first and judge it before I can see anything. Kasi you can work naman with someone na salungat kayo ng beliefs. I mean, marami ka naman co-workers na DDS or whatever. You just have to work together as long as you're working for something good. And having said that, hopefully people can change. So yeah. Ayun. And just to be clear, kasi baka ma-misconstrue tayo. We're not condoning, we're not saying na parang kanya-kanyang opinion mo yan. We're saying na, okay, they were saying mali. Mali ang two-sided oppression. Pero like, it's integral rin to see where the person is coming from. Kasi that's only when, if you shut a person off, you drive them away. Gets parang you let them fester in something wrong instead of try to guide them. Oo nga naman. Pero yun nga, I mean, I'll give it a chance. Pero yun nga. Diba? Let's see. If there's something ideologically that I don't agree with, I will reflect that sa sulat ko. Yeah. Parang this film does not, ito yung what I think, sinasabi ng pelikula. Of course, that's my what's own problematic. interpretation. What's problematic about it? Yeah. Kasi yung second question ko is, di ba sabi kasi di ba ng mga tao, because you're watching the film made by this person who supports fascism and whatnot, di ba in a way, you're also enabling that person parang chicken and egg rin eh. Parang chicken and egg. Kasi how would you know if the film, anong message ng film without watching the film? Kasi like, I mean, siguro sa geto ito it's a bit opaque. Like, if sabihin natin the film is blatantly propagandist siya, let's name names again. Let's say like the film Jacqueline Comes Home. Yeah, definitely. Na alam mo talagang may agendang pinupush. Doon parang you can call for a boycott or like simulan kasi outside of the film yung alam mong the production itself is problematic. Oo. Pero like if we're trying to judge parang bakit if ang question natin is bakit sumali si Elijah Canas sa film ng notoriously pro-administration na Jason Polaksamana, we cannot judge that from our preconceived notions lang, di ba? Yeah, I want to see the film for myself. I mean, I haven't. Yeah. Nanonood pa rin naman ako ng pelikula niya kahit na ganun siya. I guess for the reason na I want to see where his films are gonna take me ideologically, ganun. Pero I don't know. It's a paradox eh. It's a conundrum kumbaga. Oo. Hindi mo I don't think there's a right. I mean, if you really are absolutist about it,
parang no films written by these kinds of directors. Ano yung effect nun? I mean, would it really help? I don't know. Maybe it will. Maybe it won't. I agree, Doc. Yung baga, the duality nga is you support so that you can condone or you can critique. Yeah. If Something like I can condemn it, parang if I watch and then I condemn, would that be still support? Parang I watch this film, it's bad, it's ideologically, corrupt, ganun. Pwede ko naman sabihin, na tipong, I watched this film, I didn't like it, or I watched this film, I liked it, but I can reason why I liked it. And I have to mention na, this person has thinks this way. Is it reflected in what he or she does in his or her film? Ganon. Does the film have an agenda? Ganyan. kumbaga may veil pa rin of objectivity, no? Like when you look at the film, hindi naman immediately na sinusupport mo siya. It just means that you just want to see the film and you want to see if it's doing good or if it's doing bad or if it enables something bad or if it enables something good. Parang ganon. Yeah, like for example, all of the people who saw Mulan and critiqued its handling of Chinese identity or yung parang westernization nila ng kwento, would that have been done if no one if no one watched the film in the first place? Ang hirap kasi ang hirap to apply a rigid principle. Get a time saying. So like Axis, ganun. You can't be always rigid. So example, you have to have an ideology, pero at the same time you adapt it to the situation. So example ito, yun nga, hindi naman siya, kasi ibang matter nga pag alam mong okay, the proceeds of this film will go to the government. So medyo ibang usapin yan. Pero pag ito, now we're also trying to decipher ano yung problema of the film itself. And I don't know if we're putting ourselves parang sa pedestal dito, pero like since we are the ones, we are writers, we are reviewers, parang tayo na rin yung mag-gatekeep dun eh. Like tayo ang first first adopters na, okay, if may problema, and it's our job to amplify na, okay, this film is probably problematic. shouldn't watch this. Yeah, exactly. Ganun, tama. diba? I agree fully with you. Kasi I guess there's a distinction between kunyari audience members who are just casually watching films versus people like us who talagang regularly watch films. And we can tell yun nga, kaya na sinabi ko kanina, I watch films so other people don't have to. Kumbaga. So I will tell you guys if there's something weird with this film and you shouldn't watch it. You shouldn't watch it or something like that. Parang ganun. Is it gatekeeping-ish? Maybe. Of course, you can watch what you like. That's also based on your own interpretation kung dun sa conundrum na yan na, should I support this or should I just see it out of like morbid curiosity? Marami mga ganun eh. So I don't know. I mean, your money will still be going to the production companies either way. So I don't know. So do you think the same rule applies to, for example, Hayop Ka? Because, like last month, diba, very matunog yung name ni na Avid Llorong and Robin Padilla kasi nga he was casted as a voice actor, DDS siya. Tapos, the film itself was produced by Spring Films, by Joyce Bernal or an outfit from Joyce Bernal and Piolo Pascual who are allegedly DDS. That's a good question, Parang hanggang ngayon, I'm also I'm conflicted din eh. Conflicted rin ako kasi like, paano nga ba? Like, sa mga ganung bagay. Should we measure it like, kasi sabi nila Avid, should we measure it like by how many, parang sinasabi niya, Robin Padilla is not the entire movie. He didn't make the entire movie. So there are other people involved. If those people have yung beliefs nila are salungat kay Robin, what does that mean? It's like 50-50. Should I watch like 50% of the film? And then the producers are yung ang sabi nyo ay allegedly may ties
alleged may Well, tie. one So of them parang, directed the Zona, so who knows? ako personally, I don't know rin how to reconcile Yeah, mahirap yan. those things. So kasi parang, it's not, hindi naman siya parang isang entity lang ang involved, di ba? Parang yun nga, there are multiple people, there are animators, there. Ang hirap niya. Well, Yeah. in a way, medyo madali sa akin kasi kung lalabas yun sa Netflix, I mean, I'm paying for the service anyway. Why might as well Yeah. watch it? Pero kung hindi Yeah. ko, kunyari, I find something weird about it, sasabihin ko na lang. Diba? No? Yeah. In a way naman, tama nga. It's not, you're not, I don't know if naghanap lang tayo ng nag-mental gymnastics lang tayo, pero technically hindi natin binabayaran yung entrance ng film, pero we're paying for Netflix anyway. Yeah, di ba? Parang they've already received their money either way. If we watch the film, I mean, will they receive money? No, I don't think so. So might as well. Might as well. Yeah. Pero this is not, we're not proposing the be all and all solution. Yeah. We're just saying, Do your own for thing. this case, Do whatever hindi you rin want. natin alam yung sagot. Be your own, be your own poison. Yes. Kanya-kanyang trip. Kung ayaw mo panoorin dahil kay Robin, go. Parang supportahan kita. If you want to watch it, even if nandun si Robin, okay lang. If you want to petition to have Robin overdubbed by someone else, ala si Kevin Spacey dun sa isang film na yun, si Christopher Plummer pumalit, go lang. Baka pwede si Christopher Plummer pumalit kay Robin. Si Star-Joe. Pero in fairness naman, yung role din naman kasi ni Robin is not like yung sa Bato de la Rosa. So this one is very difficult to dismiss. Yun nga eh. Kasi di siya outright propaganda film. And it's just... Pero And parang also, bato siya dun. So, parang ako, very easy to hate him more kasi parang... Bakit hindi na lang si Daniel Padilla? Magka-boses naman yung dalawa. Ako naman, regarding Elijah Canlas, diba, working with director Jason Paul Lacsamana. Ang napapansin ko kasi with Elijah Canlas, mapili siya sa project eh. Diba? Yung nga with LSS, Edward, Kalil 15, itong mga pelikulang ito, hindi siya basta-basta na project. Kahit bata pa siya, alam mo. Very consensus yung choice. Yung filmography niya, kahit bata pa lang siya, hindi ito yung hindi ito yung pang mainstream na pang box office or let's say rom-com na or yung adult naman, hindi naman siya bata. Yung adult naman. Lampas 8 naman. Sorry naman. May malay na yun sa 20 na nga pala siya. Ganon. And malay na. nga, diba? Game Boy. So, I think, ganda. Siguro with the help of Idea First, kasi diba talent siya ng Idea First. So, may dun may matawag dito, may intervention or meron ding knowledge ang Idea First regarding Elijah Canlas accepting projects. Kasi may nagmamanage sa kanya eh. So, siguro I believe binabasa niya rin yung script. So, siguro yun naka-attract sa kanya to work. Diba, shout out kay Sir Ferdy. Di ba si Sir Ferdy ang ang manager. So, yes. President ni Alora. Same sir ni Alora, friend of the pod. Yes. Anyway, yun. Ayan, nag-isang oras na tayo. So, any final thoughts on this very special episode before we leave? On Dune. Sorry. Isama. #Ipa-plug ko lang ang Dune. Dune next year. Dune 2021. Dune next year na siya, di ba? May gosh, Timothy Chalamet. Nag-post nga ako nun sa Philpolis, wala nakagets eh. Yung yung sand Sandstorm. Diba may nag-post nun ng article na yung trailer daw pwedeng pasukan ng Sandstorm na song. Tarude. Napanig yun. Powerful. Ang naisip ko Manila. Ang alam ko lang yung mental health nila parang hindi naman ganun kaganda yung mental health ng mga fremen. It's for the best. Grabe. If ang gusto ko lang kasi sa Dune, parang if Dune is the following two books, although they're honestly not as good as the first book. They deconstruct the idea of the first book na there's this
there is a problem with supermen acting as leaders. May parang folly doon that leads to problems in the long run. Yun. Hopefully mabasa niyo yung Children of Dune and Dune Messiah. Yan. Sige, isusunod ko yan. Kasi, Nag 100 years old na yung may-ari, yung yan, si Frank. Patay na si Frank Herbert. patay na to. Hindi, 100 years na yan, yung Dune? mula na sinulat Hindi, niya. 1965 patay. lang. 65 lang. Eh, ano yung 1965 pa lang 100? to. Lord of the Rings siguro Adapt, ni supposedly, 1965. hanggang 100 na siya. baka iba. Pero anyway, 1965 lang to. Hindi siya Hindi yung book super siya. luma. si Frank Herbert? Although deads na siya, Patay na di siya. ba? Patay na siya eh. Frank. Oo nga. Teka, hindi ko alam. Teka. Tingnan ko yung birthday ni Frank Teka. Herbert. Oh, i-google ko. Frank Herbert was born in 1920. Ay, hindi. Isang 100 years na nga si Frank Herbert. Kung buhay siya ngayon. Kung buhay siya Okay. ngayon. 19... Yes. Sorry for the confusion. Ang galing ni Villeneuve gumawa ng adaptation. Tingnan niyo yung Arrival. Di ba adaptation yun ng short And story? I've seen the short story. Kasi ito lang. Yeah, it's a nice adaptation. Ang hindi ko alam paano nagagawin. It's like, ang daming it's so cerebral. Parang ang daming internal monologue, ang daming like perceptions. Parang it's all about perception. Gusto ko yung table scene na naghuhulaan sila sining kakampi nila. So parang before they speak, rinig mo yung thoughts nila. Parang ang cheesy naman if gawin siyang VO, di ba? Ginawa ni Lynch Tapos meron pa yung mga... yung 84 version as in literalize, yung parang talaga may voice over na nangyayari. Kaya a lot of people didn't like it. Actually, na-imagine Pati ko... yung expanding... Ay, sige, sorry. Meron din parts na nag-expand yung mind ni Paul. ni Paul na parang ang dami computations, parang nag-galaxy brain siya. Parang ang hirap, parang kaya art with an H versus parang lang. We'll see next year. Hopefully next year. Yeah. Imagine ko nga, may mga instances na parang Fleabag or Enola Holmes, ganyan. Charot. Breaking the fourth wall. I mean, pwede naman. Yes. We'll see how Villeneuve deals with this. Kasi I trust him naman. Kasi he did Arrival and Blade Runner, 2 films that I really, really like. At saka ang tagal niyang passion project on Dune. Like, dati pa yung sasabi na ito ang dream project niya. Hopefully ma-achieve niya yung gusto niya magawa. Anyway, ayun na. Sige na guys. Matulog na kayo. So, thank you for your wonderful questions. Marami pong salamat. Thank you for your Ayun. wonderful question. Okay. And Bye. And Yeah, thank you. Bye, guys. That's it. That's the end of this episode. Thank you so much for listening. This would not be made possible without your support, and of course with the help of Cutprint Podcast Network's team, headed by Patricia Marie Ferrer, Network and Podcast Manager Ellie Kiron Cole, Social Media Manager Rowan Palomares, Business Development Team Lead Lee Lirio, and from the creative side, Christina Lido and Andre Luis Castillo Ibanez. Follow us on Instagram, Facebook, Twitter, Stitcher, Spotify, and Apple Podcasts, or wherever else you get your podcasts from. Third World Cinema Club.